Magandang araw! Ako po si Micah J. Kataga mula Grade 10 Pascal. At ngayong araw ay magkakaroon tayo ng simpleng interview sa ating mga minamahal na OFW o migrante. Kamusta po kayo? Ano ang inyong pangalan? Saang bansa o lugar naging migrante? At ilang taon na po kayo naging migrante? Hello, Micah Kataga! Thank you po sa pag-invite sa akin na maging part ng iyong performance class po. So, well, I'm good and I'm 80% okay, emotional and mental. Yun lang. And of course, hindi po ko pala napakilala yung sarili ko. Hi, my name is Jelly Jadan Kabalagungan from Doha, Qatar. Isa po akong distressed na OFW. So, ilang taon ako? Nahiya ako sabihin na ilang taon, no? I mean, hindi po ako naabot ng isang taon. Isang buwan lang po ako. Natagalan lang ako sa agency sa Manila. Kumusta? Magandang araw. Ang aking pangalan ay Evelyn Artieda Tambalos. Sa Hong Kong ako nagtrabaho noon, mula noong 2017 hanggang 2022. Umuwi ako dito noong 2022 April. Naka-4 na taon ako doon at 7 buwan na nagtrabaho sa Hong Kong. Tapos yung pangatlo kong kontrata na nag-break ako ng contract kasi kailangan kong umuwi nung namatay ang aking asawa. Ano-ano ang mga naging karanasan at paano naging malakas sa gitna ng mga pagsubok bilang isang migrante? Hindi naman wala ng problema sa amo ko. Yun, na nagbigay ko naman ng lahat ng best ko. Sinusunod ko naman yung mga utos nila kahit sobrang hirap. At saka alam mo naman yung trabaho as an OFW or as a domestic helper. Napakahirap talaga. Yung trabaho sa bahay, triple pag nasa Middle East ka o kahit saang bansa ka. Basta triple yung trabaho doon. Yun lang as domestic helper, kailangan maging masunurin ka agad, yung mabilis kang kumilos, tapos hindi pwedeng palakad-lakad, dapat takbo-takbo ka talaga doon. Yun sa akin kasi, 3 palapag kasi yung bahay ng amo ko, tapos mayroong rooftop. Siyempre, trabaho ko doon, linis bahay, at alam mo ba kung ilang kwarto? 6 na kwarto. Linisin mo yan araw-araw. Tapos, 6 din na CR. Yung paglinis mo dapat, kasi baguhan tayo, kailangan ipakita natin yung best natin. Kailangan, hindi yung magic lang. So, linisin mo talaga, sagad na sagad na paglinis. Tapos, alam mo ba, ilang sala? 3 sala, first, second, third. Yung sala na linisin mo. Pero sa first floor, 2 sala, pero malapad talaga yung sala nila. Sabi ko nga, ano ba, dito nag-trigger ang lahat. Nagka-tritis na ba ako, ganito. Pero hindi, siguro nanibago ako, na culture shock ako. Tapos, iba kasi yung weather doon, iba yung sobrang init sa labas, tapos pagpasok sa bahay, sobrang lamig yung aircon nila. So, siguro, syempre, manol tayo, hindi tayo sanay sa aircon. Yun, sobrang lamig, siguro napasukan yung paa ko. Parang hindi ko na mabend talaga. Tapos yung pagtakbo ko sa hagdanan, hindi na ako makatakbo. Kasi hindi ko talaga alam bakit. So, hindi ko ginusto yung mga nangyari sa akin. So, actually sa amo ko, 2 weeks lang talaga. Yes. Parang hindi ko naman, parang sabi ko nga, hindi ko naman ginusto na 2 weeks lang. Kasi puno ako ng pangarap bago ako lumipad. Kasi ko, sana talating araw na mapili ako, magkaroon ako ng employer. After 4 months, nandyan ako sa agency ko. And then, I'm happy na may nag-select sa akin. Wow, ito na. Maabot ko yung pangarap para sa pamilya ko. So yun, pagdating ko, siyempre, sinundo ka ng amo mo, ganito. At sabi sinabi yung ganito, hi, welcome, ganito. At saka, alam niyo ba kung bakit? Puno ako ng diskriminasyon sa agency ko.
tomboy. Pero hindi nila alam, marunong ka pang tao. Sabi ko, ang kinakatakutan ko lang na may bayaran ako sa agency at yung pamasahe. Kaya, alam niyo kung na ginawa ko? Humingi ako ng tawad sa agency ko. Sabi ko, Ma'am, sorry, Sir Ben, sorry. Hindi ko nagawa yung, cut lang ha. Sorry, binigo ko po kayo. Hindi ko po ginusto yung nangyari sa akin. Actually, hindi naman po ako sumuko. Sumuko lang po yung tuhod ko at binti ko. At yun po, thank you, Lord. Napauwi niya ako na walang bayad. At, sorry, gusto ko lang express. Nakauwi akong walang bayad kasi sa nangyari sa akin. At hindi ako nagpamasahe, sila nagpapamasahe. At syempre, malaking tulong yung ang OWA sa akin. So, for the story short, si Lord talaga yung nagpalakas sa akin. So, yun po. So, Micah, thank you po. Thank you so much. Thank you din. Sana po sa mga, gusto ka lang po mag-advise sa mga nag-OFW. Sa iba niya ibang bansa, sana po buo po ang loob nyo na magtrabaho. At syempre, huwag nyo kalimutan magdasal every day, every night. Kasi para maging smooth yung journey nyo. Kasi God po yung magagabay sa inyo. Yun lang yung maano ko sa inyo na. Yun po. Maraming salamat po. Ang karanasan ko bilang isang migrante, iba-iba kasi ang kultura natin sa Hong Kong kaysa sa Philippines. So, doon naranasan ko ang makapamasyal sa iba't ibang lugar kasama ng mga amo, nag-alaga ng kanilang anak. Tapos, naranasan ko doon ang mga magagandang bagay na hindi natin dito na-experience sa Philippines. Pero, all in all, mabait naman yung aking mga amo. So, wala akong masyadong problema sa ugali ng aking mga amo. Naging malakas ko sa gitna ng pagsubok bilang isang migrante dahil ang aking inspirasyon ay ang tatlong anak. Namatayan ako ng asawa noong 2022. Tapos, 3 weeks apart, namatay naman ang aking kapatid. Pareho silang cancer patient, so nalubog ako sa utang. Pero by God's grace, dahil sa tulong ng Panginoon at sa mga kapatiran ko doon sa Hong Kong, sa church, at sa aking mga anak, at sa aking family and friends, na tagumpayan ko na overcome ko ang mga pagsubok. At ngayon, bumalik ako dito sa Philippines para tumayo sa sarili kong mga paa sa tulong ng aking mga kapatid sa OFW. At ngayon, we are officer ako sa Federation sa La Carlota City. It is a OFW association na tinutulungan namin yung mga kapwa namin OFW na makakuha ng mga benefits and yung mga gustong umuwi na distressed OFW and displaced, yun ang tinutulungan namin para maripat sila at makapauwi dito sa Philippines na kung agarang tulong ang kailangan nila. Yun lang. Thank you very much. Ang natutunan ko sa interviewing ito ay maraming pagsubok o kahirapan ang dumarating sa ating buhay, lalong-lalo na kapag tayo isang OFW o isang migrante. Lungkot, takot at pangungulila ay kabilang lamang sa mga bagay na ating nararamdaman kapag tayo nasa malayo. Ngunit, dapat tayo magpakatatag para sa ating mga pamilya at dapat rin tayong manalig hanggang sa malagpasan natin lahat ng pagsubok.